na mayroon daw trucking business. Umaaksyon si Romel Lopez. Mismong si Manila Mayor Joseph Estrada nag-anunsyo ng pag-aalis ng truck ban sa Maynila noong Sabado. Indefinite lifting ito para bigyang daan ang pagbibigay solusyon sa port congestion. That's why we're giving them the chance. Para hindi naman kami sisiyan, baka magkaroon ng conflict yung task force na ginawa nila at sa aming task force. Kanina, wala magandali ng trapiko dahil wala namang pasok ang mga estudyante. Maaaring bukas pa maramdaman ang epekto ng kautosan. Malaya kasing nakakabiyahe ang mga truck anumang oras sa mga ruta patungong pier. Ganon din sa ibang kalsada. Well, it is a welcome development on the part of the trucker. Magandang development yan dahil at least bawasan na kami ng isang culprit of the port congestion. Siniguro rin naman ang mga trucker na ayusin nila ang kanilang hanay para di magdulot ng traffic. Pero si Vice Mayor Isko Moreno, masama raw ang loob. Gate niya, naglaan na sila ng trade lane para sa mga truck. Ginaya pangaraw ang kanilang ordinansa, gaya sa C5 at sa Katipunan kung saan may one truck lane policy. Tingin niya, pinersonal sila. Ang salita sa amin ng isang general, hindi naman kayo marunong makisama sa mga truck namin. Sinong general ito? Ay, hindi ko naman sinasabing district director namin, basta maraming mga general dyan. Kinanirbalize nila ang Manila District Traffic Enforcement Unit. Paano po? Unang order, tinanggalan ng 44 na pulis. Pangalawang order, tinanggalan ng 50 pulis. Pangatlong order, 10 pulis. It happened in a matter of 10 days. Ang palasyo naman tinangging ginipit nila ang Manila LGU. I think there's been an ongoing discussion with the City of Manila, and the City of Manila also saw the import and the impact of port congestion, not only to the residents of Manila, but to a greater number of citizens as well. Pero di pa man natatapos ang issue sa port congestion, pinasisilip ng grupo ng mga truckers na nangyayari umanong paniningil ng dispatch fee ng Manila LGU. ₱100 raw ang hinihingi kada kardamentong nilalabas ng pantalan. Doon sa 5,000 pesos, more or less, ang nilalabas po natin doon, 4,000. So, imo-multiply po natin yon. So, mga 400,000 a day. Wala pang tugon ang lungsod ng Maynila sa issue. Umaaksyon, Romel Lopez, News 5. Baby for sale, yan daw ang negosyo ng isang mag-asawa sa Las Piñas na naaresto ng NBI kahapon. Kakasuhan ng child trafficking ang mag-asawa, umaaksyon si Kay Imson. Todo takip ng mukha ang midwife na si Resurrection Franco matapos siyang damputin ng mga operatiba ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division sa Las Piñas kahapon. Siya at ang kanyang mister na si Florendo Franco ang itinuturong utak ng bentahan ng mga sanggol sa pulang lupa sa Las Piñas. Sa surveillance video na ito, makikita ang pagpasok sa klinika ng dalawang NBI agent na nagpanggap na bibili ng isang baby. Sinalubong sila ni Resurrection. Ipinasilid nito sa dalawa ang bagong silang na baby na nasa nursery. Kumontak itong si Rex, si Franco sa undercover agent natin at sinabi na meron silang nanay doon na nagle-labor na at kailangan ng pumunta ng undercover agent natin para mabenta nila yung bata. Ibinebenta raw ni Resurrection ng sanggol sa halagang 35,000 pesos kasama ng birth certificate at iba pang dokumento. Agad dinampot si Resurrection at mister niya. Base sa investigasyon, simula 2007, kumakausap daw ang mag-asawang Florendo ng mga buntis na ayaw magkaroon ng anak. Kung minsan, inaalagaan pa raw mismo ng mag-asawa ang buntis para masigurong mabubuhay ang sanggol. Bukod rito, may tagagawa rin daw ng mga peking dokumento ang mag-asawa sa Recto, Maynila. Kilala na ito sa community nila. Meron din sila mga tao na maghahanap ng mga babae na walang anak at gustong bumili ng bata. Todo tanggi naman ang mag-asawang sospek. Na-frame up lang. Yun naman laging depensa. Kakasuhan na ng child trafficking ang mag-asawang Florendo. Posible rin kasuhan ng child trafficking ang magulang ng sanggol na sangkot sa entrapment. Hahabulin din daw ng NBI ang iba pang magulang na nagbenta ng sanggol kina Florendo. Umaaksyon, Kay Imson, News 5. Sinimulan ng busisiin sa plenaryo ng Kamara ang 2015 proposed national budget at sa unang salang agad kinuwestiyon ang lump sum funds at ang uutanging pondo. Umaaksyon si Jovi Francisco. Bawat sentimo dapat dama ng bawat Pilipino. Ito ang naging mensahe sa speech ni House Appropriations Committee Chairman Congressman Isidro Ungab kaugnay ng 2.6 trillion pesos 2015 proposed national budget.
Kaya naman ang Makabayan Bloc pumila agad sa paghimay ng budget. Gusto nilang makasiguro na hindi malulustay ang pera ng bayan sa mga kickback, questionabling savings at hidden pork barrel fund. Lalo't sinasabing ang taong 2015 ay ang pagsisimula ng pangangampanya para sa 2016 elections. Unang pinuntiriya ang umano'y sobra-sobrang paggasta ng pamahalaan. Lalo na ang mga lump sum sa budget na aabot sa halos 200 bilyong piso. Ang tanong, why are we always spending more than even our projected revenue? Kaya lumalaki palagi ang deficit natin. How I wish we can have our revenues equal our expenditures. However, there are priority programs. Naungkat din ang isyu ng pangungutang. Sa susunod na taon, tinatayang aabot sa 283 billion pesos ang deficit. Naging gawin na rin na kung gaano kalaki ang deficit o sobrang paggasta ay ganoon din ang uutangin natin. Pero ayon sa economic managers ng Malacanang, hindi tayo dapat mabahala sa paghiram. If we spend more money than we collect, we have to pay for it, and we pay for it through borrowing. Kaya naman daw basta makolekta ng pamahalaan ang tamang buwis sa mamamayan. You generate it from the revenues, no, na kinikita ng gobyerno. Pero tingin ng ilang kongresista, zero corruption at pagtitipid pa rin ang solusyon at hindi ang pangungutang. Parang destiny na ng lahat ng kabataang ipapanganak bukas na may babayaran silang utang forevermore. Umaaksyon, Joey Francisco, News 5. Mula Bulacan Provincial Jail, inilipat na sa AFP Custodial Center sa Fort Bonifacio sa Taguig si dating Major General Jovito Palparan. Alinsunod yan sa utos ng korte. Bandang alas 2:30 nang dumating si Palparan sa Fort Bonifacio. Agad siyang sumailalim sa medical check-up. Maayos naman daw ang kondisyon nito. Sa isang selda na may sukat na 2.8 by 4.3 meters, ikinulong si Palparan. Kasama niyang nakakulong sa Fort Bonifacio ang dalawang pang akusado sa kasong kidnapping at illegal detention. Action Sports naman mga kapatid, matagumpay na nadepensahan ng Team USA ang kampyonato nito sa FIBA World Cup. Habang ang Pilipinas itinuring na most valuable fans. Yan ang storyang inaksyonan natin. Agad nagpamalas ng bilis ang upstarts at world number 11 na Serbia sa FIBA World Cup Finals laban sa USA. Nakalamang agad ang Serbia ng 15-7 sa opening quarter. Nag-init naman ang defending champion sa second quarter sa pangunguna ni Kyrie Irving. 6 of 6 siya sa Rainbow Country at naka 26 points overall. 7 pang player ang naka double-double figures at tinambakan ng US ang Serbia 129-92. Di nabasag ng US ang record nito na 46 points na lamang sa 1994 finals laban sa Russia, 137-91. Pero matagumpay nilang nadepensahan ng Corona at nasungkit ang ikalimang sunod na titulo. Itinanghal naman na MVP si Irving. Pero kahit finals, di nawala sa eksena ang 21st team sa World Cup na Pilipinas. Noong halftime break, itinanghal ang Pilipinas na most valuable fans dahil sa tindi ng suporta di lang sa civil o hindi pati sa social media. Kinilala rin si Andre Blatch bilang most efficient player. Nakaka 13.8 rebounds per game kaya number 1 rebounder. At second pa sa average 21.2 points kaya number 1 sa double-doubles. Pero siya rin ang hari ng turnovers na aabot sa 5 kada laro. Habang sa Samahang Basketball ng Pilipinas President Manny V. Pangilinan, nahalal na bilang bagong miyembro ng FIBA Central Board. Umaaksyon, Chikiro Puno, News 5. Nag-practice na ang Gilas Pilipinas para sa Asian Games na magsisimula nitong weekend. Yun nga lang, tad-tad pa rin ang kupunan ng injuries. Nasa gitna ng aksyon si Lynn Olavario. Balik stretching, conditioning at drills ang Gilas Pilipinas sa Meralco Gym noong linggo. Pagkakasyahin nila ang 7 araw para maganda sa Asian Games kasama ang naturalized player na si Marcus Douthit. Marcus is not in game shape because he hasn't played an official game since Wuhan, which was more than 2 months ago. Pray that we can, we're trying to fast track it, but again, it's very difficult. It's not easy at all. Mag-iiba tuloy ang laro ng Gilas. Si Andre, more on 4 positions siya. Si Marcos, kagaya ko,
5 talaga yung nilalaro. So, Dagdag hamon din ang mga injury ng koponan. May iniindang sakit sa paa si na Mark Fingers at Paul Lee pero nakiensayo pa rin sila. Kailangan kong itry kung hanggang saan yung hanggang saan yung kaya ko. So, kaya naman tisan. Nangako rin siyang magpapakita kay Rain or Shine Coach Yeng Giao tungkol sa trade request sa tamang panahon. Si Jared Dillinger naman na may calf strain nakishoot din. Pero si Jason Castro magpapatingin muna sa doktor dahil sa sakit na Achilles tendon at tuhod. Sa September 19 pa ifa-finalize ang lineup isang araw bago tumulak pa Korea. Kaya si Jay Washington all out pa rin kahit di pasok sa initial lineup. That was part of the commitment from the start for me. So I'll be here until I'm asked not to be. Umaasa ang Gilas na matutuldukan nila ang 52-year gold medal drought ng Pilipinas sa Asian basketball. Basta't solid ang suporta ng mga Pinoy. Umaaksyon, Lynn Olivario, News 5. Dito naman sa local basketball, maglalaro sa PBA D-League ang young actor na si Daniel Padilla. Pagkukumpirma ni PBA D-League Director Eric Castro na pili ng kupo ng AMA Titans ang young actor. Bagamat wala umanong aplikasyon si Padilla, karapatan umano ng eskwelahan ang magpasok ng napipisil nitong manlalaro. Naka-enroll naman daw si Padilla sa eskwelahan ng kupunan. Undefeated pa rin ang American boxer na si Floyd Mayweather Jr. nang makuha ang unanimous decision sa rematch nila ni Marcos Maidana ng Argentina. Pero ilang beses nagkapikunan ang dalawa. Nagkadikitan ang dalawa sa 8th round nang biglang sinabi ni Pretty Boy Floyd na kinagat daw ni Maidana ang kanyang kamay. Kaya umalma si Mayweather. I understand, I don't see nothing. Tila bumawi naman si Mayweather sa low blow sa 11th round. Nanaig pa rin si Floyd Mayweather para maka-47 wins at ma-retain ang WBA at WBC welterweight at light middleweight belts. Ang tanong, susunod na nga ba si Pacquiao? I'm gonna go back and talk to my team and see what we can assess and see what the future holds for Floyd Mayweather. You know, once again, I'm not ducking or dodging no opponent. If the Manny Pacquiao fight presents itself, let's make it happen. Senador Jinggoy Estrada nakaharap sa unang pagkakataon ng PDAF scam whistleblower na si Ben Herluin. Dating pulis na si Michael Ray Aquino, kinatigan ng Court of Appeals. Aquino, absuelto raw talaga sa pagpatay sa PR man na si Bobby Dacer. At sa Happy News, mga talentadong teenager nakaimbento ng robot at gadget na pang outer space. Yan at iba pa sa aming pagbabalik.